Magsisimula ang istorya natin sa isang maingay na kapaligiran na nag-uusap-usap. Tungkol sa darating daw nilang pagsusulit sa pagiging kolehiyo at meron na lang daw etong 25 days to go bago ang entrance exam nila. At meron isang individual na biglang na-jessing na para bang taking taka bakit nga daw ito. Bumalik sa nakaraan at eto pa do nung high school siya at bago ang gaganaping entrance exam. Kaya naman sa laking gulat nito napatayo na nga itong individual na ito at napasigaw sa gulat kaya naman. Napatingin na lang ang kanyang mga kasamahan sa kanya dahil ito ay nag-create ng malakas na ingay sa loob ng kanilang silid-aralan. Kaya nga gulat na gulat parent ito at hindi makapaniwala sa mga nangyayari daw sa kanya anong kaleng banggangat daw ang nangyayari sa kanya bakit anong nangyayari sa katauhan niya dagdag pa niya kung nakabalik siya ulit bakit ba daw bago ang entrance exam ng college pa raw ano daw kahibangan ang nangyayari. Kaya naman pinapaliwanag na rito simula parang ng ancient times ang mga tao at halimaw ay may nakakagimbal na ng pangyayari sa kalupaan na nagpapahirap sa mga tao dahil wala silang kakayahan makipaglaban. Kaya naman during sa another world na nalikha na walang nakakaalam bakit ito nangyari sa kalupaan at nalulupig ang mga tao dahil wala silang magawa sa mga halimaw sa panahon na iyon. Paliwanag pa kahit isang halimaw araw kaya na nitong wasaki ng isang bansa. At para daw tapatan at makasabay ang mga tao sa mga nangyayaring pinuminom sa kanila nakalikha ng pangontra ang mga tao para ito ay makalaban sa mga malalakas na halimaw na mismo sa genes ng mga halimaw nila nakuha ito at sinubukan sa mga tao para magkaroon din sila ng isang lakas na katumbas at tatalo sa mga halimaw na gustong lumipol sa sankatauhan. Pinapakita paano gumagana ang kapangyarihan na papantay at tatalo sa mga halimaw na gumagawa ng pananakop sa buong sankatauhan na ang mga tao ay nakadiscover ng ganitong paraan at nagbibigay nga ng kakaibang lakas sa mga taong nagiging compatible sa ganitong lakas o magiging awakener sa kanilang napiling lakas at ano ang makukuha nila. Hindi lang nagagawa ng mga tao ang mapantayin ang mga halimaw kundi nagkakaroon din sila ng pag-level up habang nakikipaglaban at patuloy ang pag-level up ng mga lakas nila. May isang system ang nag-notify na ang World Traversal Introduction ay complete na raw at dagdag pa ng system ang katawan ng host na ito walang iba kundi si Hi ang ating bida sa kwento sumunod pa ang mga memories pala ng ating bida ay hindi nawala sa mga una nitong buhay. At pinakita na din ang ating bida na matinding nag-iisip na bumalik ito sa nakaraan masaklap daw bakit bumalik nga daw siya sa high school. Natanto naman bigla ng ating bida na pinag-uusapan na pala siya ng mga classmate niya dahil nananaginip na naman daw ang ating bida ng Jessing lumilipad na naman ito sa kawalan at sige kakatawa ng mga classmate niya. Bigla naman isang babaeng individual ang nagpapansin at binuyo ang ating bida na bakit hindi na lang daw ito yumo at mag-drop out wala daw lugar ang mga mahihinang gaya ng ating bida sa paaralan daw nila. Wala naman naging response agad ang ating bida bagkus sinabi na lang nito sa isip niya totoong ang ganun talaga kapag ang bida raw ay nabobulilage at nababago ang kwento sa katagalan mukhang alam ng alam nito ang mga magiging susunod na pangyayari. At nag-isip ang ating bida na ang dating nagmamay-ari daw ng katawan na ito dati ay mukhang pinapahirapan ng mga classmate nito, at di rin daw ganun kagaling pagdating sa mga subjects ito kaya paano daw makakatulong ang ating bida sa kasalukuyan nitong kalagayan. Habang todo kakaisip ang ating bida galit naman itong babaeng individual na ito na di raw siya. Pinapansin ng ating bida sino raw ito para di ito pansinin kaya sobrang napapahiya at galit na. Hanggang sa natanto ng ating bida na anong klaseng pagkatao daw itong nilalang na ito bukod sa unpopular ito di pa raw ito nag-aaral ng maayos anong klaseng banggangat daw nangyayari sa kanya. Dumating naman na ang kanilang guro at pinapatigil na sila sa ingay at mag-focus sila sa mga sasabihin niya ngayon daw nakahanda na daw ba ang lahat kasi magkakaroon na sila ng pagkakataon ma-awake ang natatagong lakas nila sa pamamagitan ng pag-inject ng genetic modification serum para mage-sing nga ang lakas nila meron pa do ba silang lakas ng loob gawin yun. Patanong ng guro dagdag pa nito ang 3 taon daw na effort nila sa pag-trainang ay wag nilang sayangin. At napatingin ito sa ating bida habang sinasabi may mga magbaback out pa raw ba at hindi kayang seryosohin ang mga sinasabi niya. At napatingin ito sa ating bida habang sinasabi may mga magbaback out pa raw ba at hindi kayang seryosohin ang mga sinasabi niya.
At napapangiti nga ang ating bida na pati pala ang guro nito alam gaano ito kaina at kapalpak sa mga gawain nila at nasasabi ng ating bida sa kanyang sarili may magagawa pa kaya siya para may ba ang traito sa kanya at kailangan ba niyang magpanik na agad dahil sobrang nahuhuli o cold-elet ang katauhan niya ngayon sa lahat ng bagay. Pero sabi ng ating bida na may sobrang confidence sa kanyang sarili ngayon daw ipapakita niya na paano niya gugulatin ang lahat na nakuha man niya ang pinakakulelat sa ngayon makikita nilang malaki ang pagbabago nito sa hinaharap na papangiti nga din ng ating bida na alam nito ang mga gagawin nitong mga hakbang para manguna naman na ito sa pagkakataon na ngayon at linisin ang kalat na ginawa nitong previous na may-ari ng katawan na meron siya. Pinakita na nga na mukhang ag-uumpisa na ang pag-jessing sa mga student sa kanilang lakas at nasa genetic injection conference hall na sila. Makikita na nagkakaroon ng ingay ang mga student ang iba kabado pero ang iba ay excited pa na ang kakayahan na makukuha nila ay magiging malakas at pakipakinabang daw na alam daw ng iba na baka ang lakas daw nila ay aabot ng tier 3 o kaya nasa tier 4 na pa raw sabi naman ng kausap din nito na siya raw malamang nasa tier 1 na. Bigla naman naglabas ng usok ang pinakitang mga case sa harapan nila hudyat na magsisimula na ang pag-jessing sa lakas nila sa pamamagitan ng pag-inject sa kanila. Makikita rin natin na ito na nga ang mga serum na gagamitin ito para malaman anong lakas ang meron sa kanila after nilang gamitin ito pinaliwanag na ang mga serum na daw ito naglalaman ng mga magical beast na ginamit din ng mga previous na mga tao at na-enhance ito kaya malaki ang potential ng lahat na sila ang pwedeng makakuha ng mas malakas na beast power. At pinapakita na nga ang bawat beast na ma-inherit nila sakaling gamitin na nila ito. Dagdag pa ng guro nila habang hawak-hawak na ang serum pagkatapos daw nila itong gamitin random daw na makukuha nila ang kapangyarihan based daw paano sila nag-train at angkop sa katawan nila ang lakas na makukuha nila. Pinakita naman na sinisimula na nila ang pag-inject at huwag daw silang matakot at kalmado lang daw nilang gawin ito at sa mga matatawag daw isa-isa silang kunin ang mga serum. Makikita naman nagkakaroon agad ng reaksyon ang mga katawan ng iilan at talagang makikita natin na ang iba nahihirapan na maabsorb ito at nagsisisgawan sila at ang ating bida napapatingin na lang sa kanila na tila kabado rin kung makakayanan ba ng mahinang katawan niya ang magical beast power na matatanggap ng katawan niya. Kaya nga ano pa raw ang mangyari ngayon gagawin niya parent kahit mahirapan daw siya tanggap na niya kaya nga ininject niya na ito sa kanyang leeg. At napalaki ang kanyang mata sa gulat. At makikita kaharap niya ang kanyang guro at nagugulat din hindi makasalita ang ating bida sa mga nangyayari pinaliwanag ng guro niya na wala daw nangyayaring reaksyon sa katawan niya at mukhang defeat daw ang katawan ng ating bida sa magical beast at sabi ng ating bida baka fake daw ang nakuha niyang serum. Bigla naman nagbida-bida na naman ang babaeng individual na nagbuli sa kanya na tinatawanan ang ating bida na totoo palang loser ang ating bida na yumuunang araw ito gaya ng sinasabi niya kanina pa at itong bida lang natin ang hindi na-awaken sa kanila na lahat raw ay makuha na ang kapangyarihan na angkop sa kanila kaya nga napalingon nga ang ating bida at pinapakinggan na lang ang mga pinagsasabi ng babeng ito. Pinagdukdukan pa nito na ang isang warrior daw na hindi na-awakened ay parang isang ibon na walang pakpak di ba raw nakakahiya daw ba yun kanito na patanong sa ating bida at nasasabi pa ang ating bida habang napipikon na rin na sino daw ba itong babaeng ito na nakakainis na raw at una palang pinagtritripan na raw siya at dagdag ulit ng babae na kaya daw wag na daw patagilan ng ating bida umalis na raw ito at makauva na at magmakmak hanggang sa mamatay na lang daw ito dahil wala na daw itong mapapala sa pagstay nito. Bigla naman nagkaroon ng matinding reaksyon ang katawan niya nang hindi nito inaasahan na anong pakiramdam daw ang nararamdaman niya sa pagkakataon ngayon. Nag-notify ang system sa kanya na nakuha nito ang Infinite Monster Template at pinakita ang host ang ating bida ang overall physique nito ay nasa level E martial skills ay ang the 9th student basic chi technique ang blockang palm dagdag pa ang iron body technique sabi ng system ang monster template ay na-extract na raw. Di pa rin pala natatapos ang babaeng ito kakaasar sa ating bida na ano daw ang ginagawa ng ating bida wag na daw itong magpanggap payumo na lang raw ito pero ang ating bida unti-unting nagsisilita nanganginig pa na kung ayaw nitong umalis sa harapan niya. Mas mabuti raw yun at di na magpipigil ang ating bida habang naglilisik ang mga mata nito at umaapaw ang lakas sa kanyang buong katawan na pinipigilan pa ng ating bida pero ngayon daw bahala na. At tuluyan ng yumugol ang isang malakas at nakakakilabot na imahe ang makikita sa kanilang location na para bang wawasakin nito ang lahat.
Ito nga ang ating bida na pinakawalan na ito ang lakas niya at makikita ang babaeng nagbobuli sa kanya ay tilapon sa lakas ng puwersa na pinakawalan ng ating bida. Di lang ang babae kanina ang tumilapon pati pala ang mga malapit rito na napaluhod at nadapa ano raw ang malakas na kapangyarihan daw at aura na ito nakakatakot raw. At may mga ibang awakener din na pinagmasdan ang nangyayari sa ating bida na nagulat rin sa mga pangyayari. At isa par ito ang isang lalaking nagpre-practice na ng lakas niya na napatinong nga anong malakas na pressure ang nararamdaman niya. Pinakita ng system ang nakakakilabot na lakas nito na umaapaw na naging rank A sa ngayon ang ating bida na kuha nitong beast ay ang Mad Flame Dimola. Pinakita pa ng system ang bloodline abilities nito ay Scorching Breath, Molten Pulse, Spore and Ravings at ang advance from nito ang Flame Lord Dimola. Ang mauunlock lang daw ito kapag nakuha nito ang 100% pero ngayon ang compatibility ng ating bida ay nasa 3% pa lang. Nasasabi ng ating bida na halo-halo na ang nararamdaman na ang rank niya ay nasa rank A na tapos nakakuha ito ng Infinite Dimola Monster. Wow raw. At tataka pa rin ang ating bida habang pinagmamasdan niya ng umaapaw na lakas na meron siya ano raw ang binigay sa kaniyang lakas ngayon di nga ito makapaniwala. Nagtataka rin ng mga classmate nito na totoo daw ba? Na ito raw ang kanilang mahinang kaklase na si Loser Yi bakit meron daw itong nakakatakot na aura at nagawa pa nitong panginigan ang kanilang mga katawan sa aura pa lang daw nito. Pati daw si Wang Xing ito pala ang babaeng nagbobuli sa ating bida na nagawa para na mawalan ito ng malay at matilapon kahit meron daw itong second tier na magic beast. Anong araw ang naawik ng ating bida? Katanungan ng lahat. Bumalik naman na sa kamalayan ng ating bida na humihingi ng tawad sa mga nasaktan nito. Sabi nga daw kasi niya na mag-step back kaso di na daw nito napigilan pa. Makikita naman ng ibang classmate nito na nagbuli sa kanya noon ay sila pa nagsusorry at lumod pa raw. Okay lang daw mga yun, pasensya raw at di raw sila nakinig agad. Bigla naman naudlot ang exciting ng iilan dahil may lumabas na announcement sa kanila na ahat daw ng mga na-awakened na magpunta na raw sa testing binding area para mas ma-examine daw ang lakas na meron sila. Pinakita na nga ang device na magagamit ay ito nga ang Gene Breakthrough Detection Device. Pinaliwanag pa na ang device na ito ay para matest ang level ng awakener at anong beast meron sila at ang martial level na meron sila. Pinakita na nga ang isang individual sa big screen. Una ito si Lin Zinyuan na nakakuha ang 3rd tier magical beast na may bloodline na Swift Spine Bug. Isa naman si Chuju, hindi lang daw ito level 9 martial apprentice na na-awaken pa ito sa top tier na bloodline ang Ice Demon Dragon. Ang isa si Miss Liu ay level 9 martial apprentice rin daw na ang bloodline nito ay Sparrow. The top scorer pa raw ito na ang bloodline nito kayang-kaya din daw magwasak ng isang city sa lakas. At pinakita ang ating bida na nag-iisip na bakit ang ibang awakener daw ay nasa stage 3 at stage 4 na bakit sa kanya bakit A-class ano daw yun. Nagulat ang ating bida na siya naman ang tinawag para maisa lang. Isa pa palang kinagulat ng ating bida dahil sa ginawa nitong Komosayen kanina. Ang iilan ay excited na malaman ano daw ang top tier na lakas ng ating bida na baka ito daw ang magiging pinuno nila at number 1 kaya nga kabado rin naglalakad ang ating bida papunta sa testing device. Unti-unti ngang pumapasok ang ating bida rito at kabado. Nagsisigawan na ng iilan at excited malaman ano raw makukuha ng classmate nila. Isa na naman daw stand out para sa section nila kaya naman magiging sikat daw ang section nila sa lahat. At ang lalaking naka-observe sa ating bida ay napukaw ang atensyon nito at sinasabi ang pangalan pala ng ating bida raw ay hihito raw yung naramdaman niyang ay malakas na aura at kapangyarihan. Kaso patahimik ang lahat ng hindi nabasa ng detection device ang lakas at martial beast ng ating bida na anon ito. Kaya ang ibang hindi naiintindihan ito ay tinatawanan ng ating bida na anong Kalseng bloodline daw ang unknown. Kaso paglabas ng ating bida expected na raw ito at walang kibo sa mga nangyayari. Nakafocus ito sa pinagmamasdan ng ating bida na talagang hindi pa ito kayang ma-detect. Pero sinasabi ang system sa kanya at ipinakita nga ito na ang Infinite Monster Template kailangan makumplito ng ating bida ang mga quest para ma-increase ang lakas nito at ma-unlock ang mga iba't ibang lakas nito at makikita ang current number of draws ay 0 sa ngayon. Napapangiti ang ating bida na lubusan nitong naiintindihan ng lahat. Alam na nito kung anong karakter daw siya ngayon.
As long ma-meet nito ang lahat ng kondisyon at ma-upgrade nito ang sarili daw ng ating bida, mas magiging malakas ito at malinaw na nababasa nito ang salitang infinite. Ano para ang pwedeng mangyari sa kanya kapag lumakas ito? Makikita ang tuwang-tuwa at nakakatakot na imprecision ng ating bida na siya ay magiging king of monster ang lakas niya. Nagpunta ang eksena sa Anseng High School, at pinakita ang grow ng ating bida na nagmemeryenda at may kinakausap tong isang individual na. Anong araw pinagsasab ng kausap niya, gusto nitong mag-aral daw sa bahay na lang at babalik na lang daw bago entrance exam. Dagdag pa nito, paano daw maniniwala itong guro na ito na talagang mag-aaral ito, paano naman daw siya maniniwala? Pinakita na nga sino kausap nito, ito pala ang ating bida na nagpapaalam sa kanyang guro na sasabi ng ating bida gusto raw nitong mag-improve. Alam daw ng ating bida na mahirap, nagbibitaw na nga ang ating bida na magagandang salita para payagan ito, pero alam naman natin na tinutulungan siya ng system para mas lumakas at gusto nga daw ng ating bida na mag-special training ito kung susundan daw nito ang iba lang di daw siya lalakas. Kailangan daw ng ating bida na hanapin yung sariling style niya. Sabi naman ng guru niya kung gusto nito na mas lumakas pa, only way daw ay mag-college daw ito. Alam ng guru niya nakaka-awake lang ang lakas ng ating bida pero ang foundation daw nito ay mahina pa, paano daw ito makakapasa sa entrance exam. Palamang dagdag pa ng guru niya, pep-ar na lang daw nito ang sarili niya sakaling di pa ito makapasa, may next year para wag ito mag-rush. At kakaiba nga ang gusto ng ating bida at pinipilit nitong payagan siya, kaya naisip ng ating bida na bakit daw hindi daw ba nakikita ng guru niya sa kanyang mga mata ang nag-aalab na kagustuhan iyang ag-improve pa. Siguro pa raw hindi ito agad maiintindihan ng guru niya, as long mag-train ito ng mas mabuti kayang-kaya niyang lumakas pa. Nakikita na daw ba ng guru niya sa kanyang mga mata na hindi ito nagsisinungaling, kaya gayong mata ng ating bida ay kumikinang. Parang ewan naman ang reaksyon ng kanyang guru na tila di pa ito naniniwala pa talaga, at yang mata daw ng ang bida, nakikita ba talaga niya na sincere ang sinasabi nito, at pinagpapawisan ang guru niya na at nalilito. At sabi ng guru niya sige raw kung ito gusto ng ating bida pwede naman ito umulit next year, tatanggapin daw siya nito kapag hindi raw ito talaga makakapasa ngayon at gusto na lang muna nito yumaw talaga at mag-train ng mag-isa. Pinakita na nga ang ating bida na naglalakad na ito sa labas at desididong mag-solo sa pasesenay ang ating bida dahil ito naman yung kailangan iyang gawin at sinusunod niya ang system para ma-unlock ang full potential ng na-awake sa kaniyang King Beast. Habang naglalakad-lakad ng ating bida, naiisip nito ang malaking tang ng parents niya, pati ang bahay nila ay nakasanla at aabot ng milyon ng lahat-lahat kasama ang tubo nito. Ngayon meron daw ang ating bida na panimulang capital para mas mapalakas siya at makagain ng pera para makatulong ito sa pamilya niya. Habang nag-iisip-isip ang ating bida, according daw sa data meron siya 3% ang compatibility pa lang ng Team Aura Beast sa kanya, paano daw niya ito mas mapapalakas pa? Hanggang sa may naisip itong idea para mas lumakas pa siya, yun mag-eject siya ng another serum para ma-absorb ito ng kanyang beast at makagain ito ng lakas para mag-level daw. Bakit pa daw siya mag-train at papagulin ang sarili niya kung gagana daw ang kanyang naiisip na method, tapos kailangan na lang daw niyang mag-raise ng malaking pera para ma-provide ang mga pangangailangan niya. Kaya napapangiti ang ating bida at bilisan na daw niya at need niyang makakuha ng panibagong serum. At nakapunta na nga ang ating bida sa sasakyan nito away, kaya nag-enter na siya ng kanyang ID card. Kaso pagpasok nga nito, laking gulat nito at pinagpapawisan siya ng malamig. Ang nakita ng mga mata ng ating bida, kaya ito sobrang natakot at kinabahan dahil lahat ng nakikita ito mga awakener din ng mga bloodline nila. Nasabi ng ating bida after na awake na din ang bloodline niya, naging sensitive na ang kanyang pakiramdam dahil sa mga aura na nailalabas ng mga taong nasa paligid. Alam na niya sino ang mga awakener na rin. Nagkaroon na naman ng pangnanasa ang ating bida na kapag nakumplito nito ang compatibility niya at nag-level up na siya, wala na siyang dapat katakutin dahil ng bloodline na nasa kanya ang King of the Beast. Bigla naman nilamag ang ating bida at nagulat na may humawak sa kanyang balikat at tinatanong gaito na hoy bata. Pagtingin nga ng ating bida sa likuran nito, meron isang magandang dilag ang kumausap sa kanya na wag daw itong kabahan at umayos daw ito at kausapin daw siya ng normal, halata dong kaka-awake lang nito. Bigla naman nag-sorry ang ating bida sa mga nangyayari, di daw nito intention ang mga nangyayari. Sabi naman ng magandang dilag na kausap ng ating bida okay lang daw, halatadong kaka-awakened lang ng ating bida ang monster genes nito, kaya din ito masyadong control pa at naglalabas ito ng negative aura at baka isipin ng iba gusto silang kalabanan ng ating bida.
At sinabi ng ating bida na nandito siya para bago siya bibili muna ito ng genetics medicine kaso di nito alam saan banda pwede daw ba na matulungan siya nito kahit sa pagkaaktaon na ito tanong na ng ating bida sa magandang dilag na kausap nito. Sabi naman ng babaeng kausap ng ating bida na gen etc. medicine para saan pa at anong nito sa ating bida diba kaka-awakened mo alang bakit sa stage mo gagamit ka na agad nun. At nagsalita ulit ang ating bida na may mali ba pag ganon. Dinaman ka nito pero ang price nun ay di rin biro at kapag always mo itong gagamitin lalong hihina ang epekto nito. Sabi pa nito kung gusto daw ma-maximize ang effect nito dapat daw kapag na-reach na dapat ito yung point na hirap na itong magpa-level up kasi sa kaka-awake daw na katulad ng ating bida madali pa itong magpa-level kaya bago sana nito gamitin muna yun. Nagtanong naman bigla ang ating bida at di nito pinansin agad ang sinabi ng kausap nito na magkano daw ang gin potion na yun. Kumunat naman ang noo ng babae pero sinabi pa rin nito magkano ang price nito ang current stage ng ating ay sa simula pa lang kaya nare-recommend daw ng babae gumamit ito ng pang beginner potion at cost nito around 400,000 each. Biglang tikom ang bibig ng ating bida at inisip nito napakamahal naman pala nito kahit daw gamitin ng lahat ng saving ng ating bida malabong kahit 5 din ito kayang bilhin. Kaya natanong ng ating bida ng mahinahon ang babaeng kausap nito na saan daw pwedeng makabili ito nang may makakakuha ito ng malaking discount. Parang naman may pang-aakit sa ating bida na inabot nito ang card niya at dito natin malalaman ito palang kausap ng ating bida hindi rin basta-basta nasa 4th rank na ito at siya ay si Huang Hili gamitin nga daw ng ating bida ang card nito tuwing bibili para malaman ng store na siya na may veterans referral itong magagamit para may discount nga. Tuwang-tuwa naman nang nagpaalam ang ating bida laking tulong daw nito at wala lang naman sa babae ito at katwang-tuwa rin na natulungan ang ating bida. Kaya naisip na nga ng ating bida na gawin ang next na plano nito. Nagpunta ito sa bilihan ng serum at nang lulumo ito umabot sa milyon yung babayaran niya at tinitingnan nito ng cashier kung kaya ba niya ito bayaran. After naman nun nagpunta ito sa weapon shop at makikita di rin biro ang mga price kahit sa pinakamababang grades ng items. At bumuhos nga ang sobra-sobrang paggastos ng ating bida isang araw pagkatapos nitong maging awakener. Sa isang banda ay kakaibang liwanag sa isang silid na pinapakita sa isang building. At makakarinig tayo ng malakas na pagsigaw. Sinsabi ng system at alam na natin sino ang may kakagawan nito ang sabi ng system na pinapakita ang compatibility mula sa 3% naging 4 at pataas ng pataas pa ito hanggang sa umabot sa 7%. Pinapakita na nga ang ating bida na nag-umapa ang lakas nito dahil sa pag-force nitong paggamit ag serum. Pati ang status ng ating bida mulang sa 8 umabot ito sa 15 at ang armed rank ay even. Hingal at pagod na pagod ang ating bida sa mga nangyari na nakayanan nitong makayanan ang pag-level up ng mga stats niya. At pumasok sa isipan ng ating bida ang grabing celebration. At pinapakitang tuwang-tuwa sa Nanjing resulta ang ginawa nitong pag-boost sa lakas niya na ganun lang pala kaya naman dapat makakuha pa ito ng malaking pera para mabilis ito lumakas. At gusto na nga magpunta ng ating bida sa dungeon at tinatawag nila itong Secret Realm at sa loob nito may mga ranks na mula sa rank E hanggang S at maraming makukuha na pagbalik sa totoong mundo malaki ang nagiging pakinabang nito at sa bawat rank stage iilan lang din ang nakaka-survive kapag ipipilit mong puimunta sa dungeon na hindi pa kaya ng lakas mo. Nasabi din ang nasa S-Class Realms ang mga halimaw doon ay di masukat ang dami at sobrang di ito makonrol na kapag hindi nga ito mabantayan ang maayos nagkakro nag-dungeon break at sobrang mapapahamak ang totoong mundo pag nakawala sila. Makikita naman ang bida natin na naka-hunter na postura at handa na nga pumasok ito sa dungeon na habang naglalakad ito nasasabi ng ating bida na din ito inasahan na kunting tao daw ngayon sa pupuntahan nitong Dujian. At habang nakarating na ng ating bida sa kung saan ito magre-register para makapasok ng maayos at makakuha ng permit nagsabi naman ng ating bida ay gusto nitong makakuha ng permit tinuro lang ng nakabantay sa harapan na fill up daw ng ating bida ang nasa harapan nito at maghintay lang ng ilang sandali. Pagkatapos naman fill up pa ng ating bida at naghintay pinayagan itong magpunta sa portal gate at makikita na sobrang laki ito at namamangha din ang ating bida nang makita niya ito kahit mababang gate lang daw ito at din aman siya mapapahamak grabe perenbi daw ang nararamdaman niyang aura. At naging excite na ang ating bida na pumasok na makakolekta daw ng pwede nitong mabenta at makabili daw ulit ito ng serum para mabilis siyang mag-level.
Bigla naman tumalon na ang ating bida sa sobrang excited para pumasok sa loob ng dungeon gate. Sa pagpasok nito halatadong pupunta ito sa kakaibang dementayon at sinalubong ang kakaibang mga aura ng Dujin. Nakapaglapag naman ng maayos ang ating bida sa loob ng dungeon. Makikita sa loob ng dungeon ang mga kakaibang nasa himpapawid, ito nga ang mga bituin na makikita roon ang Kenlan Start Anway Star, Taijin Star, at namamangha at agtataka ang ating bida na bakit wala daw itong nakikitang ibang tao maliban sa kanya at grabe ang luwang daw rito. Hindi alam ng ating bida habang naglalakad ito at namamangha sa kanyang mga nasasaksihan may kakaibang halimaw naman na nakaabang sa likuran niya na handa na itong lapain anumang oras. Pinakita naman ano klaseng halimaw ito ang first rank beast na Blade Fang Rabbit na makikitang naglalabas din ng kakaibang aura. At sumugod na nga ito sa likuran ng ating bida na buong lakas. Kala natin nagpapabeya na ang ating bida kundi alam na alam pala nito ang nasa paligid niya at mabilis nang nahawakan nito ang Blood Fang Rabbit. At sabi nga ng ating bida minamaliit daw ba siya nito na hindi siya nararamdaman kanina pa do na sinusundan daw siya at pinakita nga na naka-activate pala ang isang skills ng ating bida ang Life Magnetic Field na malalaman ito mga bagay-bagay sa paligid niya na sakop ng kanya range. Agad naming pinatay ng mabilisan ng ating bida ang Blood Fang Rabbit. At nakakuha ito ang magic core nito na may papalit niya sa pera at kailangan nitong ngulekta pa ng mas marami at mas malakas na magic core para mas mataas ang makuha at di daw masayang ang pagpasok niya sa dungeon. Habang pinagmamasdan ito ng ating bida meron na naman kakaibang halimaw ang lumabas sa likuran ng ating bida na mukhang mas malaki ito at alam naman na nga ng ating bida ito. Paglabas nga nito sobra nakakatakot ay malaking halimaw. At ito ay second rank beast Demon Corpse Bug. At ito na daw ang hinihintay ng ating bida na mas malaking magic core. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Pinakita nga naman ang isang dungeon kung saan makikita ang kakaibang lugar na punong-puno ng mana. Nakakaiba sa buong lugar. At may hiyaw na nasasaktan na halimaw na sumisigaw sa sakit. Kakagawan pala ito ng ating bida na pinag-slash niya ito sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. After nga nito na atake ang halimaw iniisip ng ating bida na nababasa niya lang ito sa Monster Encyclopedia at hindi nga daw ito agad mamatay ng ganon na lang dahil sobrang tigas nga daw ng armor nito dapat sa eksaktong location nito dapat mapatamaan. Bigla naman umatake ang halimaw na nagpaikot-ikot ito papunta sa ating bida buti na lang nakapag-ready ang ating bida at napansin iya agad ito kaya agad itong nakaiwas at gagawan na ulit ng counter sa atake ng ating bida. Gumamit naman ng kakaibang atake ang ating bida may malakas na mana ang unti-unting lumalabas sa kamay ng ating bida at lumalakas ang energy nito. Hanggang sa tuluyan nang ang pinakawalan ng ating bida ang naipong energy at ito ang hyper beam ng ating bida. Napatungo nga sa halimaw at salong-salo nito ang lakas na binitawan ng ating bida at makikita iniinda naman ito kahit papano ng halimaw. Pero pagkatapos natapos ang atake ng ating bida bigla naman itong nag-counter at di pa pala ito tuluyang namatay sa hyper beam ng ating bida nagpakawala ito ng matatalim na pag-atake sa mga kuko nito at papunta na ito sa ating bida. Nagulat naman at halong pagmamangha ang ating bida dahil may battle knowledge din ang halimaw kung kalyan ito gagalaw at susugod parang may sarili daw talaga itong pag-iisip. Hanggang sa tuluyang umabot na sa ating bida ang atake nito at agad naman seryosong iniwasan ito ng ating bida sa bawat slash nito. Pagkatapos nitong naiwasan ng ating bida sumigaw nga ito at galit na galit ang hunter outfit daw niya na punit ang damit niya napakamahal pa do ito at nag-effort ito mag-isip ng susuotan niya humanda nga daw ang halimaw na siya naman daw hihiway ng ating bida. Pagdating daw sa palakasan mahirap pantayan daw itong halimaw na dahil kahit sa lakas di aagad-agad daw nasisisira ng armor nito kailangan daw ng ating bida na magseryoso na at subukan ang isa pa natin alas para subukan niya kung tatalab sa matigas na balat daw ng halimaw. Kaya naman agad naman nag-activate ang ating bida ng bloodline ang Emperor Demons kaya mapapansin sa mga mata ng ating bida ang pagbabago nito at unti-unti lumalakas din. Niglang boost ng aura ng beast bloodline ng ating bida.
At pinakita ang half transformation ng ating bida na nagbago ang mga mata pati ang kamay nito at pagsabog ng umaapaw na lakas ng ating bida sa ginawa nitong transformation mula sa power ng ating bida na 7 nag-21 power up ito. Dinaman atakat ang halimaw sa aura ng ating bida kundi nagalit pa ito nagsobra. Mabilis naman sumugod ang ating bida sa halimaw na naglilisik din ang mga mata ng ating bida. Todo sigaw nga ang halimaw sa pinaggagawang atake ng ating bida. Pinakita gaano kalakas ang ating bida na kahit sa matigas na armor ng halimaw tumalab pa rin ang ginawang atake nito. Mabilis pinaghihiwa niya ito na parang naghihiwa lang ng puding at pagkatapos nito natutuwa ang ating bida sa resulta ng nagawa niya at unti-unti nang bumabalik ang ating bida sa normal form nito. Nakita naman ng ating bida ang weapon nito na sobrang mahal nga daw nito pero di man lang nito kinaya ang ganong halimaw na naluso ito unti-unti dahil sa poison. Paano naman kaya yung tuwing lalaban daw ba siya kailangan gumastos siya ng malaki, paano na daw ito makakaipon para mas kailangan nitong mabili at mapupunta lage sa weapon. Nakaramdam na ganang gutom ang ating bida at wala daw itong dalang pagkain, maraming energy ang naubos. Sakanya. May naamoy nga itong kakaiba at mukhang masarap nga daw ito. Sa Beast Core Stone pala nang gagaling na amoy ang naaamoy ng ating bida at iniisip nito na pwede kaya itong kainin at ano naman kaya ang mangyayari sa kanya ngayon lang daw naman, susubukan lang naman niya daw ito. At ano pa daw mangyari sa kanya, wala siyang pakialam, susubukan daw niyang tikman ito anong magiging epekto sa kanya. Nalunok na nga ng ating bida at iniisip nito may epekto daw ba. Hanggang sa may nararamdaman sa katawan niya na may magandang epekto. Nakatulong nga itong mag-level up ang compatibility ng beast ng ating bida 7% to 7.3% na. Namamangha ang ating bida at pwede pala siyang lumakas sa pagkain ng mga beast core ng mga halimaw. Sabi ng ating bida nga at natutuwa sa potion, napakamahal nito, 1% lang ang nakukuha iyang increase pero sa pagkain ng beast core kahit di gaano daw kalakas ang increase mas okay daw ito, depende pa sa halimaw na rank na matatalo niya gaano daw madadagdagan ang lakas nito. Mangiyak-iyak ang ating bida na di na daw masasayang ng pera nito, buti na lang daw nalaman niya yung ganitong method. Kaya naman nagseryoso na ang ating bida para simulant na nito ang paghuhunt niya sa mga halimaw sa dungeon. Ginamit na ulit ng ating bida ang life field para ma-detect nito ang mga halimaw sa paligid at umabot nga itong hanggang sa 15 kilometro ang lawak. Umabot na nga sa ilang oras ang dumaan sa loob ng ating bida. Mapapansin ang pagtaas ng status ng ating bida. Habang naglalakad na ito palabas para mabenta na nito ang nakolekta niyang beast core na hindi na daw tinatanggap ng katawan niya kasi ang mga beast core na mahihina ang rank wala na daw epekto ito sa kanyang katawan, kaya nga ebebenta nga daw ni Yuan na lang ito. Gulat naman ang receptionist sa dinalang mga magic beast core ng ating bida, tataka ito, totoo nga daw bang high school student lang ang may gawa daw ng mga ito. At naririnig pala ito ng ibang hunter sa likuran ng ating bida tapos sinasabi sobra-sobra daw ito sa limit ng pwedeng malut pero wala naman daw limit yun as long makaya ang hunter, pero tataka sila, isang bata daw ang nakagawa ng mga yun, kaya nga din natutuwa ang ating bida nang marinig niya ang mga nasa likuran niya. 9 days nga before ang college exam. Sa kabilang banda pinakita naman ang isa pang dungeon na mukhang binalak din ng ating bida na puntahan. At may nag-usap-usap ang mga kalalakihan sa ay sasakyan na tila may hinihintay silang dumating. At meron din palang nag-iisang babae na habang wala ado ang isa nilang hinihintay, pwede daw bang pahayapyaw ng plano nila para maklear daw ang Dujian Eka ng isa nilang kasama, at mas mahirap ito dahil sa pag-clear ng Dujian meron pa daw silang tutugisin na isang criminal na yon ang pinaka-pinunta nila rito. Sabi naman ng isang hunter mukhang ito ang leader nila, nandito na daw ang kokomplito sa team para sa mission na ito. Pinakita naman ito ang ating bida at tinatanong kung siya daw si Dad's Leicester Eka ng ating bida na natatawa pa at nangungulangot. Tinanong naman ng ating bida kung yan daw ang totoong pangalan ito at nakakatawa naming sinagot ito ng ating bida na bakit kailangan daw ba niyang sabihin ang totoong pangalan nito, nasa kontrata daw ba yun, meron daw ba siyang ma-violate na rules. At sabi naman ng lalaki wala naman daw, free daw itong gamitin, ano ang pangalan na maisipan ng ating bida sa Dujian daw na ito, isang D-class daw ito, kaya wag daw itong mag-hold back ng lakas para malaman nila kung paano daw sila magre-react pag nagkaroon na ng labanan. Sabi naman ng ating bida wala daw yun gagawin daw nito, ano ang maitutulong daw ng ating bida sa mission nila ngayon. Kaya nga naman agad-agad
Silang pumasok na sa Dujian para simulant na ang kanilang mission. At pinakita na sa loob ang malawak na desert na di alam saan ang tamang direksyon kung di mo kabisado talagang mamatay ka sa paikot-ikot rito. Pinakita na nga ang mabilis na sinasakyan ng ating bida. Na at malapitan naman pinakita sila na nag-observe lang ang isa't isa sa kapaligiran at nasasabi din ng ating bida na itong Dujian na daw ito ano daw ang makukuha niya ilang percent daw ba ang ay tataas ng level after nitong mission nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paklalakbay sa Dujian may mga halimaw naman sa likuran nila agad na humahabol sa kanila ng napakabilis rin at ito ang mga demon rats at sinabi ng leader nila kung pwedeng siya na daw mag-handle rito. At naglabas itong kasamahan nila ng isang weapon at siya na daw bahala. Binato niya na ito patungo sa mga demon rats. Agad naman tinamaan sila halatang kabisado niya ng paggamit ng ganyang sandata sapul sila sa ulo nila. Di lang yung sumabog pa mga ito na mukhang hindi basta-basta sandata lang na paghagas. After no nagpatuloy parent sila sa paglalakbay at napansin nga ng ating bida na malakas na raw din itong kasama niyang hunter na marami ng experience sa pakikilaban. Kaya naman nagtanong na ang ating bida rito dahil gusto makakuha ang information sabi ng ating bida yung ginamit niyang sandata ordinary lang yun daw ba pero nilagyan niya ng mana para maging isang bomba sumagot naman ang tinatanong ng ating bida na tama raw yun pero yun muna daw pwede niyang sabihin eka nito sa ating bida magaling ka bata eka pa nito sa ating bida. At pinakita naman na mukhang ka ang pupuntahan ng mga bida. Agad na nga silang naglakad papunta saan ang location ng kanilang mission at makikita ang ating bida na paisi-isi lang. Kaya naman nagtanong ang ating bida sa leader nila bakit daw hindi sila mag-drive papunta sa exact location ng pupuntahan nila kailangan nilang maglakad sinagot naman ito ng leader nila na halatang alang-alam pa nga ang ating bida sa mga ganito paliwanang nito marami daw mas malakas na kakaibang halimaw nandito at kahit rank D na Dujian daw na may mga mataas na rank na halimaw na nandito kay iniiwasan nilang ma-encounter ito at may mga sensitive ang pagdama ng mga halimaw ayaw nga nilang maubos ang lakas nila at hindi naman yun ang mission nila eka nito. At nagbigay na ng gagawin ng kanilang leader sa mga iba nitong kasamahan sabi sa babae ito pala si Xiao Xia na ready nito ang stun raid. At ang lalaking mahabang buhok ay si Xiao Wu ready nito ang mga trap daw. Sabi naman nito kay Old Liu ready nito ang mga pang-suppressive fire. At sabi namang kapitan nila siya daw ang bahala sa frontline. Tinuro naman nito ang ating bida at manood nga lang muna daw ito sa kanila sure eka naman ng ating bida na mag-observe nga daw ito sa mga mangyayari. At pagdating nila sa exact location bigla naman silang nagpaputok ng signal. At sumabog ito ng napakalakas para magising ng ibang halimaw at di ito basta-basta pampasabog ito pala ay stun grenade na kayang maghikayat ng high level na halimaw at ito lang need nilang kalabanin wala ng iba. Lumabas ang Earth Dragon na may Tier 2 ang level at galit na itong pasugod. Meron naman isang anino ang nagpakita sa mga dagger na binato ng isang kasama ng ating bida. At pinulot niya ng isang dagger nang di pang malaman kung sino ito. Pinakita ang pagmumuka nito lalaki na tila may connection sa mission ng mga bida natin. May malakas naming sigawan ang maririnig sa inaroroonan ng ating bida. Pinakita naman ng Earth Dragon Monster Y Mylis na hati ng kanilang leader ng isang iglap pinakita kung bakit ito dapat siya ang kanilang leader o kanilang kapitan. Agad ngang gamulong-gulong ang ulo ng halimaw at dali-dali din nagpuntahan ang iba nitong kasamahan sa location nito. Agad nang tinago nito ang kanyang sandata at magpatuloy na daw sila sa kanilang gawain. May malakas naming sigaw at sinasabi mag-ingat daw ang kanilang kapitan dahil sa paglingon nito may malaking kamay na may mahahabang kuko ng parating sa kanya na handang-handa itong patayin. Habang papunta na ang malaking kamay nito sa kanilang kapitan may isang individual naman ang biglang lumundag rin. Pinakita ito pala ang ating bida na handa nitong tumulong at iligtas ang kanilang kapitan na nasa panganib. Ang ginawang pagtalan pala ng ating bida ay nasa itaas siya ng halimaw at kanilang kapitan at ang sumusugod pala sa kanilang kapitan yun din ang halimaw nag-inalisan niyang ulo pero buhay parent. Habang nasa himpapawid ang ating bida ginamit nito ang hyper beam na direkta sa halimaw. Gumawa naman ng malakas na pagsabog ito matapos tumama ang atake ang ating bida sa halimaw at nagulat rin ang kanilang kapitan at napaluhod at nagtakip ng ulo dahil dino inakala ang pagsabog sa kanyang likuran.
Sobrang nagtaka nga at nagugulat ang nakasaksi sa pinamalas ng ting bida. Sabi nga ng babe nilang kasama, anong klaseng lakas daw meron ang ating bida. May panginginig pang nagsalita ang kanilang kapitan na kaya nga may kakaibang lakas ito na maihahambing na sa Class A na halimaw o hinggit pa kung susumiin. Pagkatapos nga ng pangyayari nga nun, bigla naman nilang nilapitan ang ating bida at pinuri at binabati sa nagawa nito na may tinatagong ganun daw na lakas ang ating bida. Wala nga lang daw yun ng ating bida at nagtitawanan sila sa pagkapanalo nila na ilang segundo lang maliit ang ating bida. May kalalagyan talaga ang kanilang kapitan sa Dujian mission na ito at syempre kasama na rin ang pagpapasalamat ng kapitan sa ating bida. Kinuha na nga ng kanilang kapitan ang Magic Beast Core nito at kakaibaga ito dahil pabilog ito. Pagkaangat nga ng core ng halimaw, piyagsapan nga ng iba, no wonder daw kung bakit napakamahal nito at maraming maayayaman ang handing bilhin yung ganitong kagandang core. Kaso iba ang nasa isip ng ating bida kundi isang masarap na pagkain at ano nga daw lasa nito, para nga lang daw itong malaki at malasang prutas. Agad naman nagpapasalamat ang kapitan nila na muntik na daw yun kaya sulam daw sa mga effort ng lahat. Ginulat naman ng lahat ang ginawang hakbang ng kanilang isang kasamahan, lalo na ang kapitan dahil ito ang nakaranas ng pagtorok sa katawan nito ng dagger nito at papasalamat pa itong gumawa ng kakagimbal sa kapitan nila na siya dapat magpasalamat at hindi na ito nahirapan. Pasalamat Captain, sarkastikong sinasabi ang pagpapasalamat. Nakapag-counter naman ang kapitan, pero kahit gaano kabilis nag-react ang kapitan, nagawa pa rin ng kasamahan nito na tumarak ng dagger nito ay nakaiwas agad at nagtatanong ng kapitan bakit nito ginawa sa kanya ng pagtarak ng dagger nito. Mukhang nakaramdam nagtakot ang kapitan nila. Mukhang may dumating na naman panibagong kalaban sa location nila at nagsalita nga nito pagkatapos maglanding sa pag-iwas ang nagtarak ng dagger sa kapitan nila. Eka nito, di ba daw oblivious anong nangyayari? At ito nga ang kakaibang individual kanina at kinakamusta pa ng kapitan. Long time no see ika pa nito na may pag-osor. Bigla naman napalingon ang ating bida sa kasama nito na galit nang nakita ang dumating. Sabi ng ating bida, kilala ba nito ang kalbong dumating? Ika nang ating bida sumagot naman ito habang nagagalit ito daw karibal ng kanilang kapitan na gagawin daw lahat makuha lang ang gusto nito. Ngayon daw gumawa na naman ng nakakasukang taktika ito, makakuha lang daw ang gusto nito. Di nila inasahan daw ito at nagpabaya daw sila at nakatingin nga lang ang ating bida rito nang wala lang. Inaalaya naman ito ng isang kasamahan ng kapitan. Eka ng kapitan, ang ginamit daw sa kanyang dagger ay may poison kaya nahihirapan itong gumalaw at makalaban ng aayos. Kaya ito na daw ba ang katapusan nila rito at paano daw nito nalaman ang location nila? Habang nagsisalita ang isang individual, pinakita ang ginawang atake kanina ng isang nilang kasamahan nito sa paghagas ng dagger sa mga halimaw. Ito pala ang ating bida na nalaman ng katotohanan kanina pa at naglagay daw ng information sa dagger na ginamit nito, kaya kung sino man makakita nito malalaman talaga saan sila pupunta. Tuwang-tuwa at excited pang nagsalita itong gumawa nito sa ating bida na napakatalino daw ng ating bida. Marami na daw itong nalalaman kaya naman meron daw itong munting regalo rito. Nawa daw tanggapin to ng ating bida kung hindi daw ito aalis at yumo na lang dahil masyadong bata para daw ito para manggialam ito sa alitan ng matatanda. Sumagot naman ang ating bida na may pagkasarkastiko. Sabi nito, buti naman inaamin mong matanda ka na, wag mo kong alalahanin kaya kun aman mabuhay mag-isa. At dagdag pa ng ating bida na bago daw umalis ito, pwede bang bigay niya muna daw ang sinasabing regalo sa ating bida. Di nga ito nagustuhan ang pagsagot ng ating bida at napakayabang o nito kaya hinagis na nito ang regalo sa ating bida na hindi ito regalo na alam natin kundi isang pag-atake. Kayang-kaya naman na masalo ng ating bida ang dagger na hinagis nito kahit gaano pa ito kabilis at sabi pa ng ating bida na salamat daw sa regalo nito. Dito mapapangako daw na may tatago niya ito. Galit na galit nga ang ating bida na naglabas ng malakas na aura at sinira ang dagger na ganito daw ba sila Karumi, pare-parehas lang naman daw silang tao pero asal halimaw daw mga ito. Di nila paghirapan ang mga bagay-bagay at gustong makalamang daw sa kapwa kaya nga umaapaw ang galit ng ating bida sa mga ito. Sobra naman natuwa ang kalbong nangangialam sa kanila at nakaaktuwa daw ng ating bida. Gusto daw nitong bigyan ng lesson ang ating bida para magtanda daw ito sa pangingialam niya. Wag niya daw nang patayin muna ito. Kaya nga yes sir eka nito habang binato ang maraming dagger sa ating bida at nakatayo lang ating bida habang nakikita ang mga dagger papunta rito. Wala naman nagawa ang mga dagger nito, simpleng nag-roar ang ating bida at nasira ang mga dagger nito. Nagkapira-piraso ito sa lakas ng roar ng ating bida.
Bignam na sumigaw ang mga kasamahan ng ating bida, mag-ingat daw ang ating bida. Napansin nga ito ng ating bida na nasa itaas niya, aatakihin ang ating bida, pero handa na nga ang ating bida sa gagawin nitong atake sa kanya. Kaya naman perfect daw ng ating bida at magagamit daw ito ang bagong teknik niya. Kung gagana daw ito, agad nga nag-infuse ito ng kakaibang mana sa forehead ng ating bida at nag-focus. At habang nasa himpapawid ang kalaban, pinakawalan niya yung teknik na na-ready ng ating bida, kaya naman nataman ito at tumagos pa ito sa katawan nito. Sa sobrang lakas ang teknik ng ating bida. Kaya naman sa ginawa ng ating bida ay ginulat na naman nito ang mga kasamahan ng ating bida sa misyon na ito, at nasasabi nga ng kapitan anong klaseng atake daw yan at kakaiba nga daw ang ating bida, ang lakas daw pala ito. Di naman akalain ng ating bida na gagana at malakas na ginawa nitong sinubukan na bagong skill at bumagsak natin ang tinamaan nito sa likuran niya. Salita naman si Kalbo at nagagalit ito na napakayabang daw ang ating bida, saan daw ba ito nabibilang na pamilya. At makikita naman sa ating bida na wala itong kinakatakutan at umaapaw ang lakas nito. Sumagot naman din ang ating bida na saang pamilya, galing ako sa Demore clan, at tinanong din ito ng ating bida ano magmamakaawa ka na, natatakot ka ng ating bida rito. Sumabog naman na ang lakas at galit nito habang sinasabi sa ating bida na bata ka pa, sa tingin mo sa ginagawa mo, matatakot at masyado kapag bata para makalaban ako, pero pagbibigyan ko yung gusto mong sakit na katawan. May malakas na roar na isang malaking bear ang umalolong sa kinakalagyan nila. At ito ang kalbong kakalabanin ng ating bida, at mag-all out na rin ito para daw paturuan ng lesson ang kayabangan daw ng ating bida, at na-activate na rin ito ang bloodline niya na ang Tyrant Terror Black Bear. Makikita naman di biro ang lakas nito at laki niya, gaano ito kalaki, di pa nag-transform, mas malaki pa siya na pasugod sa ating bida at gagamitin ng teknik na martial technique pick shaker, at ang ating bida nakatitig ang dito na wala pang action. Naglaro pa nga ang ating bida at uunahin daw nito ang mga binti nito, at pinakawalan niya ng teknik na ginamit niya sa nakabulagtang kasamahan, itong Kalbo. Di nga tumama ang atake ito, pero nag-create ng malakas na pagyanig sa location nila dahil nakailag at talon ang ating bida bago pa ito tumama, na nagpapakita mas mabilis na ang ating bida rito kahit nasa normal form ang ating bida. Sinundan niya rin sa himpapawid ng ating bida at di pa tapos ito sa kanyang gagawin. At pinakitang mas lumaki ito at naging mas gigantic sa laki at pipise ng ating bida gamit naman mga palad nito. Gaya ng una, ang lakas ng impact ang nangyari at nagsigawan sila kung nakaligtas ba ng ating bida sa nangyaring pag-atake nito. Kinagulat naman nila ang nangyari, lalo na ang Kalbo at ang bilis na karating ang ating bida rito sa likuran niya, at naglilisik ang matatapos na daw ba ito ang ating bida naman daw ang aatake. At uunti-unti nang magpapakawala ng iba pang skill ang ating bida at nag-infuse ito ng mana sa kanyang mga kamao, at ito ang Core Fused Mountain Crushing Fist. At pinakawalan niya ito direkta kay Kalbo, at sobrang daming atake ang na-create ng ating bida sa sobrang bilis nito. Di na nga nagtagal ang laban nila at makikita bulagta na ang mayabang na Kalbo at bumalik na sa normal form nito, habang ang ating bida nakatindig pa at nakaharap rito. Di nga talaga makapaniwala ang kasamahan ng team bida sa mission sa Dujian, ang lakas daw at namamangha sila sa pinakita ng ating bida. May malay pa pala itong si Kalbo at nanganginig pang nagsalita na kung may ganyang teknik daw na kayang pantayan ang lakas ng mga strength type na mga hunter, grabe, pero di daw ito makakatakas sa iba pang mas malakas sa kanya, at huhuntingin daw ang ating bida dahil kinalaban daw iyan ito. At gagalit ang ating bida at sinasabi ito, okay lang, dalhin mo sila lahat sa harapan ko at malalaman sino ang malakas at karapat dapat ng ating bida na seryoso sa mga pinagsasabi nito. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong sense na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun, available na nga sa ating TikTok shop, nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Isa naming malakas na hiyawan sa sumunod na eksena na tila nasa loob nagkompetensya. At nagkaroon na nga ng linaw dahil sa isang announcer na pinapakilala nagwe-welcome sa lahat patungkol sa entrance exam, na ito nga rin ang kinaabangan ng ating bida para maipamala sa lahat ang mga manunood kung ano na ang antas ng ating bida, lalo sa mga classmates nito na pinagtawanan siya. Pinakita na nga kung ano ang mangyayari sa competition dahil pinakita ang bracket at isa lang ang tatanghalin na panalo. Excited na nga ang announcer sino daw ba ngayon daw na taon ang tatangahalan na number 1, at tinatanong ito ang mga manunood sino daw ang gusto nila, isiga daw nila ang pambato nila.
At nagsimula na nga ang elimination match, pinapakita ang nangyayari sa Arena number 1. At naghihiyawan na sila sa sobrang excited at pinakita na rin ang nangyayari sa iba pang arena na sabay-sabay ang paglalaban sa ibang area sa round 1. At sa nangyayari naman sa number 6 arena at lahat ng manunood ay nagagalit di pala samiput ang kalaban pa nito. At napapalunok na itong announcer na kung hindi pa raw sisipot ang kalaban nito sa oras na natapos ma-forfeit ang laban at tatanghalin na panalo itong manlalarong nasa stage. At pinakita na nga itong contestant na natira sa stage at pinakita ang lakas nito, sinasabi ng babaeng di daw nito masisisi ang mga kalabanan nito dahil sa kanyang kapangyarihan. Pati nga ang mga manunood ay nadidismaya sa mga nangyayari, wala daw bang dignidad itong kalaban niya na di man lang humarap at lumaban man lang kahit alam niyang di siya mananalo. Akmang pipito na ang referee at tatanghalin na kung sino ang panalo, kaso may kakaiba silang tunog na narinig. Kaya naman ang ibang mga expert naramdaman din daw ang malakas na aura at napatingin sila kung saan ito nanggagaling at nagugulat sila. Napapatingin na rin ang lahat kung ito daw ba ay isang individual na pabulusok sa arena. At pinakita na nga kung sino itong pabulusok sa stage, mukhang ito ang ating bida ang hinihintay nilang kalaban at nagugulat sila na anong skill daw ang pwedeng magpal-iPad sa isang tao. Tapos bumagsak na nga itong individual na nakita nilang may malakas na aura at nakalikha ito ng malakas na impact sa lahat, pati ang kaharap nito sa stage ay nahirapan sa nalikhang impact ng individual na kalaban niya. At nagugulat nga itong ano daw ang mga nangyayari at sino daw ba ang dumating, ito daw ba ang kakalabanin niya. Nag-iisip pa lang itong babae nang bigla matching ito na may parating na atake sa pagmumuka niya. Tilapon nga ito dahil sa sipa ng isang nilalang. Nahihandingan nito na bigyan ng pagkakataon para dumpen siya. At pinakita ito pala talaga ang ating bida at sarkastiko nitong sinasabi na munak na daw siyang di makaabot, buti na lang nasipa daw niya ito at next year na daw na lang ito sumali ulit, pero ngayon daw sakaniya daw ang taon na ito. Knockout naman itong babae at sinigaw na sinong nanalo sa nangyaring mabilis na laban. Nagsigawan nga ang mga manunood at sino daw itong malakas na manlalaro dahil nagagawa daw nitong lumipad. At pinakita naman na ang status ng ating bida at ang overall fitness nasa 226 na. At ang monster template ng Team Bida Savage Trace Demora at ang compatibility nasa 20% na. Nakakaloko namang reaksyon ng ating bida na buti na lang daw binigay sa kanya yung core ng Earth Dragon, kaya naman laki daw ng tulong sa kanya, kaya daw ngayon di na siya nahihirapang magpa-level up. Nakikita natin na tumaas na ng bracket ang ating bida at next na kalaban nito si Long Tao naman. Ganun pa rin ang nangyari dahil nagawa ng ating bida na matapos ulit ang kalaban nito ng mabilis at mabilis umakyat ang ating bida sa bracket. At nung nakalaban nito ang kahanay niya sa bracket na si Long Tao, ganun din. Ang kinalabasan, pinamalas nag ating bida ang malasete nitong one punch, kaso sipa naman ang sa ating bida. Kaya nga naman ang bilis nilampaso ng ating bida ang mga kahanay nito na walang nakapantay sa lakas ng ating bida. Nakakuha nga ng atensyon ang ginawa ng ating bida at nakakuha ito ng kagalakan sa mga manunood at nagugustuhan nila ng ginagawa ng ating bida. Kaya nga din naman sa pinamalas ng lakas ng ating bida, pinagkaguluhan na ito ng iba't ibang school na nauperin ang ating bida ng mga magagandang papabor sa ating bida at mga media rin na nag-i-interview sa ating bida kung ano daw ang mga naging paghahade daw ng ating bida sa mga laban nito, at di nga alam ng ating bida sino ang uunahin. Kita naman rito sa pagmumukha niya na naguguluhan pero nagugustuhan naman ang mga nakikita nito. May nakakuha naman ng atensyon ng ating bida na may nagtanong dito kung may napili na ang papasukan na university raw ang ating bida, kaya napalingon ito sa nagtanong. At lakas loob na ipagmalaki ng ating bida ang gusto nitong pasukan, ito nga daw ang Wado University. Kaya nga ang mga babait na representative ng mga schools kanina nag-alisan dahil hindi interesado ng ating bida sa kanila at binubush na nila ang ating bida na matatalo daw ito, kaya nga gulat din ang ating bida at nasasabi pa ng iilan na pagbutihin na lang ng ating bida raw at baka raw kainin nito mga pinapakitang kay abangan daw ng ating bida. Kahit na baliktad ang mga naririnig ng ating bida, natutuwa pa rin ito dahil di pa daw nilalabas ng ating bida ang secret na lakas nito, kaya mas marami daw ang gugustuhin pa siya after ng laban dahil alam daw ng ating bida na qualified ito na makapasok daw sa Holy Land. Laking gulat naman ng ating bida nang biglang may mga taong nagsalita sa likuran ng ating bida at nagpakilalang taga Hunter Association sila, nandito raw sila para ma-reevaluate ang level ng ating bida.
Agad nga nilang na-re-evaluate ang ating bida habang binabasa ng kalbo ang results. Nasa likod naman ang ating bida na nakikinig at sinasagot din mga iba pang tanong ni kalbo na nagugulat ito na umabot na daw sa 9th level ang martial arts ng ating bida at sa murang edad ng ating bida tinataglay niya ito at sabi ng ating bida inaakusahan ba ng ating bida siya na nandadaya kaya daw biglang e-revaluate siya. At din naman sinagot ito ni Kalbo bagkus tinatanong pa ang ating bida na about sa pagpunta-punta ng ating bida sa dungeon kahit malapit na ang entrance exam. Nakakatawa naman na sumagot ang ating bida nagpupunta daw siya sa mga nakakatakot at mapanganib na dungeon para daw hanapin ang sarili niya at bago pa raw namatay ang tatay ng ating bida binilinan daw ito na kailangan daw magpalakas ito para di daw ito mahirapan at mabuli pero maging maayos na nilalang ang ating bida para naman nawiwerduhan si Kalbo sa ginawa ng ating bida dagdag pa ng ating bida dahil daw sa sinabi ng tatay niya nagsikap ang ating bida at magawa nito maalis ang genetic lock ng ating bida sa pumipigil sa lakas nito. Bigla naman nag-iba ang mga pagmumuka ng mga nag-revaluate sa ating bida at kabado silang nagtanong totoo ba daw ang sinabi ng ating bida na limit ng ating bida sa genetic lock nito na tanggal nito. Kaya naman nag-carry pa ang mga takbo nito at pabalik sa Hunter Association dahil agad daw nilang ere-report ng mga nalaman nila at sabi ng ating bida na gulat din sa reaksyon ng mga ito at mukhang napasama daw ba siya sa mga na-reveal nito o okay lang daw ba. Nakita naman na nag-live sa social media ang mga parents nito pati ang teacher niya sa cellphone kaya nga natutuwa sila at mag-iingat daw ang ating bida at proud daw sila sa mga nangyayari sa ating bida galingan daw pa nito. Kaya nga habang pinapanood ito ng ating bida nag-iisip ang ting bida na laki daw ng kinikita nila habang ini-interview sila. Bigla naman nalungkot ng ting bida na wala daw totoong nag-aalala sa kanya at wala man lang na totoong sumusuporta sa kanya. Pinakita naman ng kanyang guro na nanggigil sa panunood sa stream ng laban sa entrance exam competition. Dumating na nga ang another promotion round at nagsisigawan na ang madla at ang ating bida ay nasa stage na. At ang makakalaban ng ating bida ay mula sa An City na number 3, Idol School Luozuan ito. Kaya nga ang ating bida wala sa condition parang inis sa mga nangyayari kaya gasabi nito na may pag-alit na hahayaan daw nitong mauna itong kalaban niya. Kaso nainas ang kalaban nito di ba nito daw alam ng ating bida kung sino daw pinapauna at kinakalaban daw niya. Wala daw sisihan kung siya ang pinona ng ating bida pag namatay daw ito wala na daw chance kaya nga nag-transform agad ito at nag-activate ng bloodline. Kaya nga ang bilis nito sumugod sa ating bida para kitilin ang buhay nito at ginamit niya ang martial art dashing lightning claw at kitang-kita nga na di ito birong lakas ang pinapamalas pero ang ating bida ay wala siyang ginagawa kahit alapit na ang atake nito sa kanyang pagmumuka. At kahit malapit na sa pagmumukha ng ating bida ang ginagawa ng kalaban ng ating bida at wala pa itong reaction kahit nasa kapahamakan na. Kaso kahit anong lakas ng kalaban ng ating bida pinakita nito na iba pa rin ang level ng ating bida at kahit nasa normal form ang ating bida kayang-kaya nitong makipagsabayan at nagawa nitong mahawakan ang palad ng kalaban at pilipitin. Kaya nga nainda nito at kinabahan ng kalaban ng ating bida at alam nito na sa panganib siya. At sa sobrang lakas ng ating bida napaluhod na nga ito tapos nagawa ng ating bida mapawalang bisa ang activation ng bloodline niya at naging normal ito at may gagawin ang ating bidang atake rito. Grabe ang ginawang atake ng ating bida naglika ito ng malakas na pangyanig at sulong-salo nito ang ginawa ng ating bida at sobrang tumahimik ang bomb alot sa paligid. At nagsigawan na nga ang lahat at ang ating bida ay tuwang-tuwa at naghampasino pa raw ang pwede niyang kalabanan yun na ba lahat. Sobrang bilis nga lang tinalo ng ating bida ang kalaban nito nang walang kahirap-hirap. Pinagkaguluhan na nga ng media ang laban at ating bida at ang mga nag-live stream ay daming views dahil sa rising star na ating bida. Kaya nga sa mga pinakita ng ating bida sa competition daming nagustuhan ang performance niya at nagustuhan siya ang mga manunood. Habang binubuhat ng mga staff ang huling nakalaban ng ating bida meron naman isang individual ang nakakuha muli ng atensyon ng ating bida. Candidate din pala ito dahil nasabi nga ito na tatalunan daw niya ng ating bida sa pagharap nila sa final round. At makikita rin sa pamumukha nito ay excited siya. Di lang sa mabilis na tatalo ng ating bida ang mga kalaban nito kundi nagagawa pa nitong makuha ng atensyon ngaon ng mga malalaking media networks. At ito naman ang nangyayari sa iba pang laban at sinasabi na ng announcer na ito daw ang pinakahihihinti ng lahat na laban. At ito daw laban ng mga Gainwis Beauties.
Kaya pinakita na nga si Kay Sholang at may kilala daw ito sa ngalan na Queen ng Ancheng Second Senior High. At kaya pala talaga laban ng Genius Beauties at kalaban nito si Liu Qingzhou ang unattainable flower ng Ancheng First High naman kaya nga naghihiyawan na nga ang manunood. Kaya nga naman inumpisahan na nila ang kanilang laban at nagpito na ang referee. Di na nga ito nakapaghintay si Queen at ito na ang unang sumugod at para tapusin ang laban. Di naman nagpabe si Liu at nagready rin ito ng kanyang teknik na martial skill Family Secret Art Sutra of Transient Splendor. Biglang ang nawala si Liu sa pagsipa ni Queen na akala niya makakatama na siya at makakalamang. Bilis nga nitong nawala kanina at nagulat sila na nasa itaas na rin ito at nahirapan itong si Queen, buti na lang kahit ganun maayos pa rin itong nakalanding at di inasahan ni Queen ang ginawa ni Liu. At after naman itong si Queen Lamandang mabilis ulit itong napaka-counter at gumamit ulit ng isang teknik na Howling Gale Step at mukhang lalanding erin ito ka Liu. Kaso sinadia ay iyo na maging open ang katawan niya meron pala itong nahandang trap sa kamay ni Queen at nagawa nitong moalang bisa ito. Kaya nga kinabahan na si Queen sa nangyayari di ito inasahan ang mga pangyayari hindi nga daw niya ito maalis. At sobrang nakaramdam din ng takot si Queen kasi may parating na atake ni Liu na papunta sa pagmumukha nito na sobrang lakas nga nito pagdamapo. At nagsigawan na nga ang lahat pati ang announcer ay excited na dahil may mananalo na daw. At biglang may umungol na isang tiger na malakas at nagulat ang lahat. Ito pala si Queen at nag-full equip na ng awakening bloodline niya. Agad naman tuwang-tuwa ang mga manunood sa mga napapanood nila dahil goling nilang dalawa magpamalas ng lakas at si Queen ay dumstansya na naman kay Liu. Tapos hinamon naman ni Queen si Liu na gamitin rin daw nito ang bloodline transformation niya kaso di ito pinapansin ni Liu tama na daw ang paglalaro ka nito na parang ng asar lang. Na-insult naman si Queen din aman daw ito nakikipaglaro at humanda daw si Liu na mamatay kung di daw ito magseseryoso tanggapin o nito ang katotohanan pagkatapos ng laban nila. Sinabayan nga ito ni Liu at gumamit ulit ang secret art ng family nila at mukhang nagseryoso na rin para di isipin ni Queen na minamaliit na naman siya. Ginulat nga ni Liu si Queen dahil dalawang agkasunod na teknik pinakawalan ni Liu at tila sasaluhin iya ito ulit ng buong buo. Kaso di pa rin nga nagpatalo si Queen dahil aatake nga ulit ito at sasabayan ang teknik ni Liu. At si Liu di rin ito nagpatalo dahil panibagong teknik na naman ito ang Primordial Chaos Jade Finger. At nagsalpukan ang mga atake nila at nag-create ng malakas na pagyanig at maliwanag na liwanag. At pinakita nga ang salpukan ng dalawang nagtatagisan ng lakas at di nila alam sino ang mananalo kanilang dalawa. Kaya nga mga manunood ay nag-aabang sino daw ang nanalo sa kanilang dalawa. Pagkatapos ang makapal na usok unang nagpakita na nakatayo na wasak pa rin ang madamit ay si Queen. Kaso ang straight na tingin ni Queen ay mukhang umikot ang mga mata nito. At pinakita na pabagsak si Queen at si Liu pala ang nanalo sa salpukan ng matindi nilang laban kaya nagsigawan na ang lahat. Habang pinapakita si Liu sinisigaw ng announcer na si Liu Qingzhou ang nanalo sa laban nila at di makamayaw ang sigawan sa paligid. Pinakita naman ang panibagong selection ang maglalaban mula sa top 8 na a-advance sa tournament. Pinakita na nga ang ating bida ang unang bumunot sino ang makakalaban nito. Pinakita na nga ang ating bida ang unang bumunot sino ang makakalaban nito. Ang nabunot nga ng ating bida ay letter A. At merong lumapit naman sa ating bida na napakalaking binate na si Shen at nasa group A din daw ang nakuha niya at makikita na sobrang laki ito at ang ating bida ay nasa tiyan lang ang tangkad ng ating bida rito sumagot naman ang ating bida at napatingin rito na daw pwede daw silang maglaban sa future eka ng ating bida. At bago daw ang pangalawang laban anood muna daw sila sa unang laban na nagsisimula na daw ngaon ito nga tinuro ng malaking binate na si Shen na ito at dagdag pa nito ang unang laban sina Luo Shi kalaban nito si Chuzhou naman. At pinakita naman na sobrang nahihirapan na ang kalaban nito habang nagre-release pa rin ito ng nakakatakot na aura at nanginginig na ang kalaban nito. At si Chuzhou pala itong nanalo nito dahil nag-surrender na itong kalaban niya. Kaso di nga naman natuwa ang principal ng Feng Private High na dami daw niyang natalo ngayon pa raw. Seryoso naman na nagtanong ang ating bida kay Shen ano daw kung magkukopera siya kay Luo Shi eka ng ating bida.
Humble naman nagsalita si Shen, sabi nito kung sakanya ito daw ay class president ng martial art club ng Qingfeng Private High at sa combat daw ay kahit daw magtulungan yung dalawang kasama niya ay mahihirapan daw na mapatumble niya. Sabi ganito ang mga ganitong information na Humble pero may confidence na malakas nga itong si Shen. At nagpaliwanag si Shen sa nararamdaman nito mula sa ating bida na hindi daw normal ang ating bida at may mapanganinbi sa loob ng ating bida na nakakatakot daw at nararamdaman nito na kayang-kaya daw nitong matalo siya pag nag-all out ang ating bida at parang ito daw ay bulkan na pag pumutok ay nakakatakot ga daw talaga. Nagsalita na si Shen at tinatawag na daw sila sa stage terror na daw na nakangiti pa. Naghiyawan na ng manunood habang pinapakilala ang next match sa Top 8 Advancement Tournament. Nagseryoso ang dalawa at excited sa match-up nilang dalawa at pinapakilala na silang dalawa si Shen Guan ng Qingfeng Private High laban sa hihinang Ancheng First Senior High at hiyawan ng buong arena. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong sense na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop. Nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Abangan nagtagisan na nga sila ng lakas at makikita ang pagkawasak ng Arion sa pinapamalas ng dalawa. At may ginawa nga si Shen na lubos na ginulat ng ating bida na ito na yata ang makakasira ng winning streak ng ating bida. Makakaya pa kaya ng ating bida na makatayo at manalo pa sa kabila ng ataking natanggap nito? At may nakakatakot na puwersa ang bomb-alot sa ibang lugar na may masamang mangyayari sa kasalukuyan. Kaya naman kung gusto pa nating makita ang parating na susunod sa kwento, maaari tayong mag-like at mag-comments at palambing na din ng subscribe. Dapat naka-bell all para always updated tayo sa darating na uploads. Kaya naman muli maraming salamat sa suportang tunay.